ka-hunter, meron akong ipakita sa inyo mga ka-hunter. Ito po ay symbol na go north mga ka-hunter. Yun po ang direction niya mga ka-hunter. So dito mga ka-hunter ay nasa harapan ang kanyang big load mga ka-hunter. So yan po ang direction go north mga ka-hunter. So mamaya mga ka-hunter ating ipakita sa inyo ang kabuuan nito mga ka-hunter, kung saan siya naka-direction mga ka-hunter. So tara na mga ka-hunter, let's go it. So meron pa itong pyramid symbol mga ka-hunter. So ito pong area mga ka-hunter, ito po yung area na may marka na go north mga ka-hunter. So atin po titingnan mga ka-hunter na ito po mga ka-hunter ay kakaiba ito mga ka-hunter. So ang kanyang big load mga ka-hunter ay nandun lang sa harapan itong go north mga ka-hunter, kasi sa norte po siya ang nakadireksyon mga ka-hunter. So let's go it mga ka-hunter. So nandito na po tayo sa area mga ka-hunter. Ito po yung direction north mga ka-hunter. Yan po ang marka na go north mga ka-hunter. So ang pagliko din mga ka-hunter ay kumpasan mo ito mga ka-hunter. So sa kumpas mga ka-hunter ay totoo talaga mga ka-hunter, siya ay nasa go north mga ka-hunter ang direction nito. So kakaiba ito mga ka-hunter. So nandyan po sa harapan lang ito mga ka-hunter. So mayroon pong isang pyramid na kasama niya mga ka-hunter. Ayan po isang pyramid na bato mga ka-hunter. So ibig sabihin ay mayroong mga diamond siguro ito mga ka-hunter na nakalagay dito sa kanyang harapan mga ka-hunter. So yan po ang mga ka-hunter, ang kanyang marka dito sa kilid ng sapa mga ka-hunter. So ganyan talaga ang mga Hapon mga ka-hunter, kapag sila ay maglagay ay laging nasa creek mga ka-hunter ang kanyang mga marka, minarkahan nila mga ka-hunter. So dyan sa harapan mga ka-hunter ang big load mga ka-hunter na nakalagay. So siguro mga ka-hunter ay binutasan nila noon. Pagkatapos ay nilagay niya ang kanyang mga kayamanan doon man mga ka-hunter, dyan sa may pangpang mga ka-hunter. So dyan talaga ang nilagay nila mga ka-hunter. So dyan sila nagbutas ang mga Hapon mga ka-hunter. So sa mga susunod mga ka-hunter ay yung pangpang mga ka-hunter ay ati po yung puntahan mga ka-hunter, kung dyan ba ang totoong entrance o makapal ba ang entrance mga ka-hunter. So galing talaga ang mga Hapon mga ka-hunter. Kung hindi mo silipin ang kanilang mga marka ay hindi talaga maintindihan kung ito ba ay marker. So pag tayo ay mga decoder mga ka-hunter ay alam natin kung ito ba ay legit nga marker mga ka-hunter. Dahil ito ay mayroong mga kasama pang mga coordinate mga ka-hunter po. Sa ganito mga ka-hunter ay madali lang itong i-decode mga ka-hunter. So sa ganyang mga mga ka-hunter ay nandun lang yan sa mga ka-hunter, sa harapan itong symbol na go north direction mga ka-hunter. So galing talaga ang mga Hapon mga ka-hunter pag sila ay maglagay ng mga kayamanan mga ka-hunter. Mayroon sa talagang inilagay na mga marka o marka na symbol mga ka-hunter kung saan ba ang direction mga ka-hunter. So ganyan talaga tayo mga ka-hunter, kapag tayo ay mag-remap ay kailangan natin kilitasin ang mga marka kung saan ito nagdireksyon. Dahil sa karamihan mga ka-hunter ay sa mga ganitong mga sitwasyon mga ka-hunter ay pag ikaw ay mag-remapping mga ka-hunter, kailangan mo ng gawan mo ng kumpas mga ka-hunter. So kasi ang kumpas ay siya nagbibigay
makikita mo ang kanyang mga coordinate marker mga kanter. At pag nahanap mo ang mga insaktong marka, simbol na nagbibigay direksyon kung saan talaga nilagay nila ang kayamanan nitong mga kanter. So ganyan talaga mga kanter, pag tayo ay maglikod o magrimap mga kanter, kailangan po natin magamit ng kumpas, dahil ang kumpas mga kanter ay siya ang nagtuturo sa mga kaibang kasama ng mga marka o tinatawag na coordinate marker mga kanter. Kasi ang hapon mga kanter ay pag sila ay maglagay ay talagang mayroong sit up talaga mga kanter ang kanilang mga pag-aayos ng kanilang mga marka. Karamihan ang minarka mga kanter ay mga bato na minarkahan para kasunod ng mga hirasyon mga kanter ay hindi mawala sila. So mayroon man talagang mga kanter na mayroon silang mga mapa na original mga kanter, kaya pag sila ay nakakita ng mga kanter ay isang basic lang ito mga kanter sa kanila, kasi ito ay nakasit up na ito mga kanter kung saan talaga nilagay ang mga kayamanan na pagbalik nila dito sa Pilipinas mga kanter. Kaya hindi nila nabalikan noong sila ay naglagay, kasi karon ngayon mga kanter ay matanda na sila mga kanter. Kaya kanilang mga susunod na hirasyon mga kanter, yung mga anak ng mga hapon mga kanter ay sila na ang maghukay, o dahil sila ay mayroong mga mapa na naka-record sa kanila mga kanter kung mga hapon. So pag nakita nila ito mga kanter ay basic lang ito mga kanter sa mga hapon na totoong mga hapon na nag-aaral sa mga ganitong mga marka o simbol mga kanter. Hindi lang mga hapon mga kanter, ay ito po yung mga Pinoy na marunong ding mag-decoder mga kanter o mag-analysis o mag-mapping. Ito kasi nag-aaral sila sa mga ganitong mga sitwasyon o sa mga pag-aaral nitong mga decoder mga kanter o mga marka o mga simbol mga kanter. So ang mga hapon mga kanter ay sa kanila ay sakto sila sa mga libro mga kanter o mga diagram nitong mga treasure mga kanter. Kaya pag nakita nila ito mga kanter ay basic lang ito sa mga ganitong mga marka nito mga kanter. Kaya sa ay kailangan gumasto ng kahit basic lang ito mga kanter ay mahirapan ito mga kanter, kasi karamihan ito mga kanter ay malalim ang pagdibding ito mga kanter. Kaya nahirapan talaga pag recover nitong mga treasure mga kanter, dahil kapag wala kang pira o power man yun ay nahirapan talaga mga kanter. So shout out po sa mga treasure hunter mga kanter, sa lahat ng nanonood nito mga kanter, at sana nagustuhan nyo ang video na ito mga kanter. Kaya ganito lang ito mga kanter. So habang kami naglalakad mga kanter ay meron po kaming nakita mga ibang mga marka mga kanter. Happy hunting sa inyo mga kanter. Ganyan tayo pag mag-remap ng mga ibang mga treasure site mga kanter. So happy hunting sa inyo mga kanter, at sana makakuha din kayo sa inyong mga treasure sites sa inyong pag-remap o pag-decoding mga kanter. So tayong mga remapping o mga decoder mga kanter ay kailangan pa ang ating palakasin ng ating isipan kung paano ito i-recover ang mga treasure sa mga ating paligid mga kanter. So yan lang po mga kanter, and happy hunting sa inyo mga kanter, and God bless all mga kanter. Thank you mga kanter. Dako din yung sa akin akan nagbigyan niya.
Hello mga ka-hunters, this is my Tid Hunter, ang inyong gabay sa pagtitreasure. Mga ka-hunter, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod mga i-upload ko mga ka-hunter. Shout out po pala mga ka-hunter dyan to all Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy hunting sa inyo mga ka-hunter. Mga ka-hunter, kung ano mga ka-hunter, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na bigyan tayo ng kaalaman o karunungan para ma-cover natin ang mga treasure sites sa ating mga area mga ka-hunter. So mga ka-hunter, shout out po pala sa mga nag-hunting dyan. Palagi lang tayong mindset mga ka-hunter para okay ang ating mga pagsasite mga ka-hunter o pagtitreasure mga ka-hunter.